Ampon lang ang ate Magda mo, Buboy. Hindi mo siya tunay na kapatid. Mariing saad ni Mang Lando. Bahagyang napahinto si Buboy. Anong ibig mong sabihin, tay? Oo, Buboy. Totoo ang nadinig mo. Ampon lang namin si Magda kaya hindi kayo magkadugo. Tumingin si Buboy sa nanay niya at nagtanong ang mga mata. Tumango si Aling Linda. O Buboy, totoo ang sinabi ng tatay mo? Hindi rin makapaniwala si Buboy sa mga natuklasan niya. Pero hindi naman yun maaring maging hadlang para puntahan at tulungan ang ate niya. Muli niyang binitbiit ang bag niya at inaya si Lani na lumabas ng bahay. Tara na Lani at kailangan na tayo ni ate. Wala siyang pakialam sa kung hindi man niya tunay na kapatid si Magda. Para sa kanya si Magda lang. Ang nagpakaate sa kanya mula nung bata siya. Wala nang nagawa ang mag-asawa ng lisanin nila Buboy at Lani, ang bahay nila. Samantala sa biyahe ay naikwento ni Lani kay Buboy ang naging buhay ni Magda sa Maynila. Sinabi nito ang plano nila na magnegosyo at magbagong buhay na kapag nakaipon na ng puhunan. Maluhaluha at labis-labis ang pagsisisi ni Buboy kung bakit hindi siya nagpursigi noon na hanapin ang ate niya. Salamat Lani ha, sa pag-aalaga at pagiging mabuti sa ate ko. Saad ni Buboy. Alam mo Buboy, malaki ang utang na loob ko sa ate mo. Siya ang umalalay sa akin nung bago pa lang ako. Isa pa ay halos parehas lang kami ng kwento. Hindi rin ako tanggap ng pamilya ko. Ang totoo nga Buboy ay ikaw ang palaging bida sa ate mo. Lagi kang laman ng usapan namin. Bahagyang napangiti si Buboy sa mga sinabi ni Lani. Mahaba ang biyahe kaya madami silang napagkwentuhan. Maging ang buhay tuloy ni Lani ay naikwento niya kay Buboy. Ang totoo dahil sa mga kwento ni Magda sa kanya tungkol kay Buboy ay puro papuri at magaganda. Kaya naman bilang isang babae ay hindi niya napigilan ang humanga dito kahit hindi pa man niya ito nakikita ng personal at ngayon ay kasama niya ito sa mahabang biyahe. Kausap at kakwentuhan. Mas lalo siyang humanga dito. Bigla tuloy. Niya naalala ang sinabi ni Magda sa kanya na kung sakali naman daw na magustuhan siya ni Buboy ay wala ding problema sa kanya. Habang nasa biyahe ay hindi niya may sasang mapatitig dito. Tutok lang sa daan si Buboy sa pagmamaneho at ala siyang kaalam-alam na may lihim na kinikilig habang pinagmamasdan siya. Nakalipas ang ilang oras na biyahe ay narating na nila ang tirahan nila Magda at Lani. Halos madurog ang puso ni Buboy nang makita ang itsura ng ate Magda niya. Niyakap niya ito ng mahigpit habang lumuluha. Hindi rin napigilan ni Magda ang mapaiyak. Miss na miss kita bunso. Ikaw ate. Sorry ate, hindi ako nagpursigi na hanapin ka. Kala ko kasi mas gusto mo na muna mapag-isa. Inisip ko na dahil sa sama ng loob mo kila nanay at tatay kaya ginusto mo muna ang malayo. Huwag kang mag-sorry bunso. Oh, totoo. Mas ginusto kong lumayo. Ang gusto ko kasi ay mag-focus ka sa career mo at tulungan mo muna sila nanay at tatay. Biglang naalala ni Buboy ang mga sinabi ng tatay niya. Pero wala siyang balak na sabihin yun sa ate niya. Agad niyang tinawagan ang direktor ng ospital nila at sinabi ang sitwasyon ng ate niya. Naunawaan siya nito at hindi na muna siya ang ipapadala sa Amerika. Sinabihan din siya nito na dalhin ang ate niya sa ospital nila upang doon mas masuri at magamot. Ang araw na ding iyon ay inayos ni Buboy ang mga gamit ng ate niya upang iuwi sa probinsya. Buboy si Lani saad ni Magda. Napatingin si Buboy kay Lani. Alam na niya ang ibig sabihin ng ate niya. Lani, mari ka bang sumama? Tanong ni Buboy. Kung isasama niyo ako tatanggi pa ba ako? Pabirang saad ni Lani. Natuwa naman si Magda at agad silang bumiyahe pabalik ng probinsya. Nagbigay si Buboy ng 10K sa may-ari ng apartment upang bayad sa tenta kahit hindi pa nila nagamit. Ang isang buwan at kahit may advance at deposit pa sila Magda, sa ospital agad sila dumiretso. Agad na ding inasikaso si Magda doon. Lani, ikaw muna ang bahala kay ate ha, at may mga kailangan lang akong asikasuhin. Saad ni Buboy kay Lani. Huwag kang mag-alala Buboy. Babantayan ko ang ate mo. Kinailangan muna kasing i-confine ni Magda dahil bagsak ang kanyang immune system at kailangan ng hospital care at close monitoring. Masigurado na okay na, ang ate niya ay iniwan muna ito ni Buboy kay Lani upang asikasuhin ang ilang mga bagay-bagay. At ang mga nurse muna ang bahala sa'yo at si Lani ha. May mga asikasuhin lang ako. Huwag ka mag-alala at hindi ka pababayaan ng mga nurses dito. Binilinan ko na sila. Salamat bunso. Huwag mo akong alalahanin at gawin mo na ang mga kailangan mong asikasuhin. Bumalik si Buboy sa bahay nila upang kunin ang iba pa niyang mga mahahalagang mga gamit. Nagpaalam na din siya sa nanay at tatay niya na bubukod na ng bahay. Paalis na siya nang magsalita si Aling Linda.
Talagang iiwanan mo ang pamilya mo para lang sa Magdang iyon na hindi mo naman kadugo? Saad ni Aling Linda kay Buboy. Huminto si Buboy at tumingin sa kanyang nanay. Nasa sala sila nun. Andun din si Mang Rodel at ang dalawa niyang ate na nakapisan din sa bahay nila. Hindi ko siya kadugo. Hindi niyo siya kadugo. Tama kayo, Nay. Hindi ko siya tunay na ate pero mas nagpaka-ate siya sa akin. Hindi niyo siya tunay na anak pero mas nagpaka-anak siya sa inyo ni tatay. Doon ay tuluyan na ngang hindi napigil ni Buboy na sabihin sa mga ito, ang totoo, na ang tumulong sa kanya upang makapagtapos ay ang ate Magda niya, na hindi siya magiging doktor kung hindi dahil sa ate niya. Si ate ang gumastos sa operasyon yun ay, siya ang sumuporta sa gamutan. Pati ang paggagamot ni tatay at ang mga panggastos natin ay galing kay ate. Kapag humihingi ng tulong o pera sa akin sila ate Ann, hindi ko pera yon dahil galing kay ate Magda yon. Ang tagal ng pahinga ni tatay sa pagtatrabaho. Hindi ba kayo nagtataka kung paano ko nasusuportahan? Ang pang-araw-araw natin noon samantalang nag-aaral pa lang ako. Dahil yung kay ate, walang natira sa kanya. Lahat binigay niya sa akin at sa inyo. Ayaw niyang ipaalam sa inyo kasi noon pa lang ay tinuturing niyo na siyang malas sa pamilya natin. Pero ang buong katotohanan ay si ate ang bumuhay sa atin sa mahabang panahon. Natahimik si Aling Linda at hindi makapagsalita, maging ang mga ate niya ay tahimik lang na nakikinig. Si Mang Rodel ang unang nagsalita. Hindi namin alam, Buboy. Hindi nyo alam dahil hindi nyo inalam o sadyang wala lang kayo pakialam. Ang nasa isip nyo lang kasi lagi ay ang maipagmamayabang ninyo, ang may pagmamalaki ninyo sa mga kumpare at kaibigan ninyo. Pasensya na po kayo, Nay at Tay. Sa ngayon ay si Ate Magda muna ang uunahin ko. Yun lang at tuluyan nang umalis si Buboy sa bahay nila. Humanap muna siya ng apartment na maari nilang tuluyan habang inaasikaso ang pagbili ng pangarap niyang bahay para sa ate niya. Matapos ay bumalik siya ng ospital. Ilang araw lang ay inuwi na ni Buboy ang ate niya sa apartment kasama si Lani. Hindi naman kasi talaga kailangan i-confine ang may mga sakit na tulad ng kay Magda. Sadyang bumagsak lang talaga ang immune system niya kaya kinailangan niyang monitor sa ospital. Pero stable na naman ang kalagayan niya. Malaki at maayos ang apartment at kumpleto na ang gamit. 2 lang ang kwarto pero malaki naman ang mga ito. Muling kinausap ni Buboy si Lani. Lani, salamat ulit ha. Napakalaking abala na ng pagsama mo sa amin dito. Naku, wag kang mag-alala, Buboy, at wala din naman naghahantay sa akin. Di ba nga sabi ko sa'yo, parehas kami ng ate mo. Hindi tanggap ng pamilya. Mabuti nga ang ate mo ay may kapatid na katulad mo eh. Ako wala talaga. Malungkot na saad ni Lani. Nasa sala sila noon at si Lani naman ay nagpapahinga na sa silid. Tumayo si Buboy at kumuha ng 2 bote ng San Mig Light. Hindi na niya tinanong kung umiinom si Lani. Inabot niya dito ang 1 bote. Umiinom ka pala? Tanong ni Lani. Oo, pakonti-konti lang kapag nag-iisip. Nagkwentuhan sila at doon ay naging palagay. Ang loob nila sa isa't isa, hindi nila alam parehas kung paano nagsimula. Pero nang makatig 2 bote, na sila ay namalaya na lang nila na magkalapat na. Ang mga labi nila, hanggang sa hindi nila napigilan ang mga sarili na madarang. Pumasok sila sa isang silid at doon ay binigyang laya ang mga damdamin. Ang totoo humanga din si Buboy kay Lani. Una ay dahil likas na maganda ito. Pangalawa ay dahil na din sa pinakitang kabutihan nito sa ate niya. At tulad ng ate niya, ay kita rin ang pag-iiging mabuting tao nito. Napakarami ng nagdaang lalaki kay Lani ngunit si Buboy ay iyon ang una niyang karanasan. Ngunit walang pakialam si Buboy anuman ang nakaraan ni Lani. Mahal na niya ito at handa itong ipaglaban sakaling tumutol ang kanyang mga magulang. Nang gabing yun ay nagsimula ang pag-iibigan ni Buboy at Lani. Kinabukasan ay masayang ibinalita ng 2 kay Magda na magkasintahan na sila. Masayang-masaya ako para sa inyo Bunso at Lani, pero paano sila nanay at tatay? Tanong ni Magda kay Buboy. Ako na bahala ate. Handa akong ipaglaban si Lani. Siguraduhin mo lang Bunso ha. Wag mong sasaktan ang best friend ko dahil yari ka sa akin. Nagkatawanan ang 3 dahil sa biro ni Magda. Isang araw lang matapos makabalik sa ospital, ay muling kinausap si Buboy ng direktor ng ospital. Siya daw talaga ang nais nitong ipadala sa Amerika. Kaya pinarisked ang pag-alis niya kung papayag na ulit siya. Nagpaalam muna si Buboy kay Lani at sa ate Magda niya. Huwag kang mag-alala sa akin Bunso at okay na ako. Ewan ko lang dito kay Lani kung papayagan ka. Uy Bes, ano ka ba? Siyempre papayag ako. Hahadlangan ko pa ba ang pangarap ng bunso mo? Sino ba naman ako, saad ni Lani? Yumakap sa kanya si Buboy. Sino ka? Di ikaw lang naman ang babaeng papakasalan ko pagbalik ko. Sabay halik sa dito. Hoy, itigil nyo yan ha at baka lang gamin tayo dito. Biro ni Magda.
Naging masaya silang tatlo na magkakasama. Makalipas lang ang ilang linggo ay natuloy na nga si Buboy sa Amerika. Ilang buwan lang din naman yon. Ngunit bago siya umalis ay sinulit muna nila ni Lani ang huling araw na magkasama. Nag-hotel sila at ilang ulit na pinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Samantala ilang linggo matapos makaalis ni Buboy ay may hindi inaasahang bisita ang magkaibigang Lani at Magda. Si Aling Linda at Mang Rodel. Kasama ang dalawang anak nitong babae na ate ni Buboy. Anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam kung magagawa mo pa kaming patawarin matapos ang lahat ng nagawa namin sa'yo. Pero taos puso kaming humihingi ng tawad sa'yo. Saad ni Aling Linda habang lumuluha. Patawad anak sa lahat-lahat, saad din ni Mang Rodel. Maging ang magkapatid ay humingi din ng tawad kay Magda. Huwag na kayong mag-alala. Noon ko pa kayo napatawad. Tsaka naiintindihan ko naman po kung bakit ayaw niyo sa akin. Alam ko naman noon pa na hindi niyo ako tunay na anak. Nabigla ang mag-asawa sa sinabi ni Magda. Alam mo na noon pa? Ibig sabihin hindi sinabi ni Buboy sa'yo. Tanong ni Aling Linda. Walang sinabi si Buboy. Pero noon pa lang ay alam ko na. Nadinig ko kayo ni tatay noon na nag-uusap tungkol doon. Kaya bata pa lang ako ay alam ko na. Mas lalong napaiyak si Aling Linda at si Mang Rodel sa sinabi ni Magda. Bata pa lang ay nakaranas na ng pagmamalupit sa kanila si Magda. At sa kabila na alam nito na hindi sila nito tunay na magulang, ay itinuring silang pamilya nito at sinuportahan hanggang sa huli. Tinusok ang puso nila ng konsensya na mga nagawa nila. Niyakap siya ng mga ito kasabay ng sinserong paghingi ng tawad. Hindi madamot si Magda. Napakadali lang sa kanya kung pagpapatawad lang ang hiliing nila. Ang pag-ampun sa kanila nito ay sapat pa para tanawin niyang malaking utang na loob. Kaya anuman ang naging trato sa kanya ng mga ito ay wala na yun sa kanya. Ilang buwan nga lang ay nakabalik na ng Pilipinas si Buboy. Ang alam niya ay si Magda at Lani lang ang susundo sa kanya. Ngunit pagdating sa airport ay nagulat siya sa nakita niya. Kasama kasi nila Magda at Lani ang nanay at tatay niya pati ang dalawang ate niya. Humiram pala ng banang tatay niya sa kumpare dahil maliit lang ang kotse niya na iniwan niya sa apartment nila. Isa pa ay ayaw din pakialaman ng tatay niya ang kotse niya. Tuwang-tuwa siya nang makitang magkakasama ang buong pamilya niya. Masaya at magkakasundo. Ilang araw lang matapos, ang masayang pagbabalik ni Buboy ay inasikaso niya agad. Ang pagbili sa bahay na nais niyang bilhin para sa ate Magda niya. Ngunit dahil ayaw din na tumira mag-isa ni Magda sa isang bahay, na mag-isa lang siya ay doon na din sila tumira ni Lani. Ilang buwan lang matapos nilang lumipat, ay pinakasalan na ni Buboy si Lani. Sa kabila ng nakaraan nito ay tanggap na tanggap siya ni Buboy at ngayon ay tanggap na din ng buong pamilya niya. Salamat ate ha? Salamat sa lahat-lahat. Saad ni Buboy habang kausap ang ate niya na sila lang dalawa. Salamat din bunso dahil hindi mo ako binigo. Tinupad mo ang lahat ng pangarap ko para sa'yo. Wala na akong hihilingin pa sa buhay ko bunso. Ngayon natanggap na ako nila nanay at tatay kahit di nila ako kadugo. Masayang masaya na ako. Ang istorya ni Magdalena ay isang paalala na hindi batayan ng pinag-aralan, propesyon o katayuan sa buhay upang irespeto at tanggapin ang isang tao. At ang dangal ng tao hindi nasusukat sa trabaho niya, kundi sa intensyon at sakripisyo niya para sa mahal niya sa buhay. Sa aking mga tagapakinig, nais magpasalamat ng inyong Papa Torjak. At kung maari sana ay pakisubscribe na din kayo sa aking YouTube channel, Papa Torjak Confession Stories. Para naman po mas marami pa tayong may upload ng mga stories. Maraming salamat po ulit. Nasa screen po ang wall ng ating YouTube channel.